I saw Gwen lying on the hospital bed with her eyes closed, but I knew she was awake. Ayos lang daw ang baby natin, pero sa susunod, baka hindi na namin kayanin. Paus ang boses niya habang hinahagod ng kamay ang kanyang tiyan. Napaalis mo na ba siya? Ano ba talagang nangyari? I know Cristela is stubborn, but she can't hurt other people. Kilala ko siya. Nagbago bigla ang reaksyon ng mukha niya. Ngayon ay halata na ang galit sa kanyang mga mata. Sinasabi mo bang nagsisinungaling ako? Gwen, that's not what I meant. Nandoon ka, you saw everything, even Manang Remy saw it too. Bakit si Cristela pa rin ang pinapanigan mo? Tama na, nagawa ko na ang gusto mo. Umalis na ako at iniwan siya. I want her out of your life for good, Gwen. I can't do that. Aalis lang tayo sa bahay. Pero hindi ko siya pwedeng pabayaan. Why? Umagos ang mga luha sa pisngi nito habang paulit-ulit niyang pinaghahampas ang magkabilang gilid ng kama. That woman almost killed me and our baby. Dapat nga, nakakulong siya ngayon. Pilit kong pinapakalma ang sarili ko dahil nag-uumpisa na namang magwala si Gwen. Gusto niyang ipakulong si Cristela. I know Cristela cannot do that, but there is a high chance she might get imprisoned because Gwen has a witness. Si Manang Remy. Kaya labag man sa kalooban ko, kinailangan kong magsinungaling kay Cristela, saktan siya at iwan, para iurong ni Gwen ang kaso. Natigilan ako sa pag-iisip nang may tumawag sa cellphone ko. Sir, natigilan agad ako nang marinig ang nag-aalalang boses ng nasa kabilang linya, Manang Remy? Sir, nandito kami sa ospital, si Ma'am Cristela. May kakaibang takot ang biglang lumukab sa pagkatao ko. Why? What happened to her? Hindi ko alam, basta nandito kami sa ospital, sir. Maraming dugo, nilabasan ng maraming dugo si ma'am. Para akong nawala sa sarili nang marinig yun, nakalimutan ko na ang ibang bagay, maging si Gwen. Nakatulala ako sa kawalan nang biglang bumukas ang pinto ng pribadong silid ng hospital na kinaroroonan ko. Humahangos na pumasok si Nicolo, puno ng pag-aalala ang mukha niya. Anong ginagawa mo dito? Hinang-hina ako dahil sa dami ng dugong nawala sa akin. Are you okay? May masakit ba? Umalis ka na? Bigla siyang natigilan sa narinig. Mabilis na namasa ang gilid ng namumula niyang mga mata. Tatawagin ko ang doktor, okay? Just stay right here. I'll call the doctor. Huwag na, huli na, what do you mean? Muling nagbalik sa akin kung paano niya ako iniwan para pumunta sa kabit niya. Kung hindi mo sana inuna si Gwen, kung hindi mo ako iniwan, hindi ako makukunan. Wala na ang anak ko, pinatay mo siya. Paulit-ulit siyang umiling habang umaagos ang luha sa kanyang mukha. Kaya kung magpakabaliw para sa iyo, maging martyr, mang-aagaw at desperada, ganoon kita kamahal. I'm sorry, Cristela. Napaluhod siya sa sahig habang paulit-ulit na humihingi ng tawad. Isa lang naman ang gusto ko, Nicolo, ang mahalin mo rin ako kahit kaunti lang, pero bakit ganito, ang anak ko? Patawarin mo ako, Cristela, hindi ko ito ginustong mangyari, I'm sorry. Sorry, huli na, Nicolo, hindi kita mapapatawad sa ginawa mo, umalis ka na. Ibibigay ko na ang gusto nyo ng kabit mo, maghiwalay na tayo. No, please, Cristela. Sinubukan niya akong yakapin para pakalmahin pero lalo akong nagwala. Please, don't do this. Hear me out, just hear me out. Bitiwan mo ako, pinaghahampas ko ang mga kamay niya habang tuloy sa pag-agos ang mga luha ko. Pagod na ako, Nicolo, pagod na akong mahalin ka. Pagod na akong makipagkumpetensya sa baliw mong kabit. Pagod na ako, hindi ko kayo mapapatawad ng kabit mo. Mahigpit niyang nasa bunutan ng buhok niya gamit ang isang kamay. Nagsusumamo ang mga mata niya, paulit-ulit humihingi ng tawad. Kung hindi ka aalis ngayon sa harap ko, susunod ako sa anak natin. Muli pa akong sumigaw at pinagtabuyan siya. Sa huli, wala siyang nagawa kundi lumabas ng kwarto. Muling bumuhos ang mga luha sa pisngi ko habang yakap ang tiyan ko at paulit-ulit na humihingi ng tawad sa aking anak. Hindi ko siya naprotektahan. Kasalanan ko ang lahat. I fixed the cufflinks of the tuxedo I was wearing while standing in front of the mirror.
I am wearing a signature tuxedo suit for a birthday party of a well-known businessman held at a famous 5-star hotel. I saw Gwen, who had just come out of the room wearing shiny clothes, pero napansin kong hindi akma ang suot niyang yun para sa party na pupuntahan namin. "Aren't you coming? Hindi mo ba narinig ang sinabi ko kanina?" I said, "I can't come." "Gwen, 1 linggo na natin itong napag-usapan, mahigit 1 taon na kaming kasal ni Gwen, pero wala kaming pakialamanan sa buhay at desisyon ng isa't isa." "Nicolo, honey, this is an important meeting. Ang mga taong kikitain ko, they are the most famous jewelry brand all over Asia, and they want to hire me as a model for their jewelry. I can't let this slide. This is a big break for my modeling career." Bago pa man ako makasagot, bumukas ang pangatlong pinto mula sa silid namin at lumabas ang 3 taong gulang na batang babae. "Mommy," tumakbo ito at mahigpit na yamakap sa isang paa ni Gwen. "Ano ba, my dress?" Nalulukot ang dress ko. Itinulak ni Gwen si Pebby pero kahit bumagsak na sa sahig dahil sa lakas ng pagkakatulak dito, nakangiti pa rin itong tumayo at muling yamakap kay Gwen. "Mommy, you're so pretty, do you wanna play? My dress?" Galit na hinawakan ni Gwen ang braso ng bata, at nang gigigil nitong muling itinulak si Pebby sa sahig. "What did I tell you? Ha? Never come near me when I'm dressed up." Matigas talaga ang ulo mo. Pinaghahampas niya ng kamay sa braso ang bata. I had to look away just to avoid seeing that scene. "Mommy, masakit po. Ngayon, masasaktan ka?" Ang tigas ng ulo mo. "Ma'am, tama na. Nasasaktan na po ang alaga ko." Halos mangiyak-ngiyak si Manang Remy nang yakapin nito si Pebby para ikubli mula sa mga kamay ni Gwen. "Isa ka pa, sinabi ko nang bantayan mo ang batang yan, kaya lumalaking suwail." Enough, tiningnan ko si Gwen ng masama. Umirap lang siya bago ako nilagpasan. "Daddy," umiiyak na kumawala si Pebby mula kay Manang at lumapit sa akin. Tiningnan niya ako gamit ang inosenteng mga mata. I also looked at her with emotionless eyes. "She's Pebby Villarica, anak namin ni Gwen, dugot laman ko, pero ni minsan ay hindi ko nagawang pakitaan ng pagmamahal." Sa tuwing nakikita ko ang pagmumukha niya, naaalala ko ang nangyari 4 na taon na ang nakalipas, kung paano nakunan si Cristela nang dahil sa akin, kung paano nawala ang babaeng mahal ko. Sinubukan niya akong ngitian pero matalim na mga mata ang isinukli ko. I arrived at the party just half an hour later. Maraming tao ang dumalo at puro mga lalaking naka-tuxedo at mga babaeng naka-evening dresses ang makikita sa paligid. The party started and I was busy mingling and talking business with other businessmen. Hindi ako nahirapan makahanap ng mga taong magkakaroon ng interest sa business namin. Malaman pa lang nila na isa akong Villarica ay gusto na agad nilang makipag-deal sa amin. So far, our business is one of the longest standing and one of most successful of all. Ganitong pagtitipon ang gusto kong daluhan dahil siguradong lalawak lalo ang connections ko, hindi lang bilang Villarica kundi sa sarili kong pangalan. I can't believe he brought that woman along. Who? Pablo's new mistress. What? Pablo, the owner and CEO of Ruiz? Yes, the great Pablo Ruiz. After divorcing his third wife, he brought his new woman to a public event. And the nerve of this woman to actually come here. Alam naman niyang magkaibigan sina Bien at ang ex-wife ni Pablo. Nakatutok ang mga mapanuring tingin nila sa gawin ng malaking pintuan ng ballroom. Sinundan ko ng tingin ang tinutukoy nila. Isang lalaking matangkad na sa palagay ko ay nasa early 60s nito ang nakita ko. I actually heard about this Peter Ruiz. He's one of the reason why I came here. Narinig ko kasing dadalo ito sa birthday party ni Bien. Paminsan lang siya makita sa mga pagtitipon dito sa Pilipinas. Mas madalas itong nasa ibang bansa dahil sa dami ng business nito dun. Right next to him is a young woman smiling and her hand wrapped around his arm. Bigla akong natigilan nang matitigan mabuti ang mukha ng babaeng masayang nakikipag-usap kay Pablo. Hindi nga ako namamalik mata. It's really her, Cristela. Mr. Pablo Ruiz. I approached them with a smile on my lips. Nabaling sa akin ang paningin nila. Pablo smiled at me while Cristela's face showed surprise. Nakipagkamay ako sa lalaki habang nakatingin kay Cristela na ngayon ay iwas na iwas sa akin. Nicolo Villarica. Nicolo Villarica?
the son of Flavio Villarica? I turned my gaze to Pablo. Yes, I am pleased to meet one of Flavio's children. Your father and I know each other. Sometimes we talk about business some years ago. That's good to hear. Hindi nga lang kami nagkasundo. Well, I hope that doesn't happen to us. Iba ka sa ama mo. You know what you want, and you're confident. I am, and I'm confident with our company. Hindi ka magsisisi. Ngumisi ito bago kinuha ang wallet sa coat niya at naglabas ng business card. I'm interested. Let's meet somewhere else. Okay? Lihong hindi sa ganitong lugar na masyadong matao. For now, let's just enjoy the party. I nodded before raising my wine glass. Muli kong binalingan si Cristela na biglang nag-iwas ng paningin at itinuon ang mga mata niya kay Pablo. Cristela, oh, you two know each other. Nabaling ang paningin ko sa kamay ni Pablo nang pumulupot yun sa baywang ni Cristela. Lutang ang isip ko kanina kaya hindi ko masyadong nabigyan ng pansin ang aking mga narinig. Masyadong masaya ang puso ko na halos sumabog na ito, nang makita lang si Cristela. She's a mistress. She's Pablo Ruiz's mistress? No, she can't be. She can't do that. This sick bastard is touching my wife. Magkakilala ba kayo, sweetheart? Sweetheart, for the love of God, para na niyang anak si Cristela. Yes, naaalala mo yung sinabi ko sa'yo, na dati akong katulong, sa kanila yon. What, really, gusto kong itama ang sinabi niya, na hindi lang siya katulong sa amin, she's my wife, ang babaeng tinakasan ako, tinaguan, at ang matagal ko nang hinahanap. I heard back then, there were rumors about Pablo and his ex-wives, na hindi magandang magselo si Pablo. Nananakit ito. Napakabait nila sa akin, they didn't treat me as a maid, kahit katulong lang ako, naramdaman ko ang pagmamalasakit nila. Oh, sweetheart, don't worry, magbabayad tayo ng utang na loob. Halos kapusin ako ng hininga nang makita kung paano haplasan ni Pablo ang pisngi ni Cristela, and how they looked at each other like they were madly in love. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko ngayong tinitingnan ko silang dalawa sa harap ko. Cristela is with someone else now, and I'm married. Tama pa bang nagkakaganito ako nang dahil sa kanya? Asawa ko, she's not my wife anymore. Mula nang mapawalang bisa ang kasal namin, hindi ko na siya pag-aari. I'll call you then, Mr. Ruiz. Excuse me. Hindi ko na sila hinintay na makasagot. Tinalikuran ko sila at bumalik sa mga taong kasama ko kanina. I want her back, pero kailangan kong pigilan ang sarili ko. Tapos na kami, wala na siya sa buhay ko. Natuldukan na ang kwento namin mula nang mawala ang aming anak nang dahil sa akin. I shouldn't feel this way anymore. Wala na ako sa ganang makipag-usap kahit kanino. Kaya I excused myself and headed to the bar of the hotel to get something else to drink. Kailangan ko ng mas malakas na alak kaysa sa wine na iniinom ko, yung makakapagpakalma sa mga sistema ko. But the alcohol can't seem to calm myself, which is weird dahil ito naman lagi ang pampakalma ko. She's back, but she's with another man now, a married man. She's a mistress. Anong nangyari sa kanya? Natigilan ako nang marinig ang pamilyar na boses, malambing na tila nang aakit, bigla akong nag-init. When I turned to my right, I saw Cristela sitting on the stool beside me. Cristela, nice to see you again, Mr. Villarica. It's been what, 4 years? She really is my Cristela, ang babaeng lagi kong sinusundan ng tingin noong mga bata pa kami, ang babaeng lihim kong minahal sa loob ng maraming taon, pero ibang-iba na siya, malayo sa dati na simple, ngayon ang kanyang kilos, pananalita, pananamit, malayong-malayo na. Cristela. What? Kanina mo pa tinatawag ang pangalan ko. I missed her so much. Saktong pagdating ng order niya, kinuha ko siya sa kamay at hinila palabas doon. She didn't refuse or even say a word, kaya mas lalong lumakas ang loob kong gawin ang gusto ko. I checked in on that hotel and brought her to the room. Is this really you? Nasa harap na ba talaga kita ngayon? Why? Hindi ba kapanipaniwala na ako ito? Am I too hot or too beautiful, Mr. Villarica? You are heavenly, my wife, your wife. I am not your wife, Mr. Villarica. Matagal na tayong hiwalay. Ang sakit, hindi ko pala kaya,
Hindi ko kayang kalimutan na lang siya at hayaan sa ibang lalaki. Wala akong pakialam kung sila ng Pablo Ruiz na yun o kung kasal na ako. I want her back. If I have to cheat and steal her away from that bastard, I'll gladly do it. Saan ka ba nagpunta? Ang tagal kitang hinanap, Cristela. Halos mabaliw ako araw-araw sa paghahanap sa iyo. Talaga, halos mabaliw ka, kaya pala kasal na kayo ni Gwen. Itinulak niya ako bago lumapit sa pinto. Pero bago pa niya mahawakan ang Sir Adora, I grabbed her hand and pinned her to the wall. Sinimulan kong angkinin ang mga labi niya. When she tried to break free from my lips, I pulled her and pushed her onto the bed. Then I started unbuckling my belt. What do you think you're doing? But her slap didn't bother me. Sa sobrang pangungulila ko sa kanya, kahit paulit-ulit niya akong saktan ay ayos lang. I'm sorry, ikaw kasi, Nicolo, ano ba? Sinimulan niya akong paghahampasin sa dibdib para lang makawala. Naiinis na ako. If you don't stop this, sisigaw ako. I'm gonna make you scream, alright, right now, right here. Don't you dare, help me, hindi mo ba ako na-miss? Ikaw, mami-miss ko, don't be delusional, masaya na ako, I don't need you. But I missed you, Maristela. Araw-araw, ikaw lang ang hinahanap ko. Ah, talaga ba? Nami-miss mo ako habang kasama mo ang asawa mo. I'm flattered, thank you, Mr. Villarica. Sa pagkakataong yun ay lalo kong hinigpitan ang yakap sa kanya. She froze when she realized, miss ka rin ito, I whispered into her ear. Napansin kong lalo siyang namula kaya sinimulan kong pagkiskisin ang aming mga May kaunting ungol ang kumawala sa mga labi niya. Nang mapansin niya yun ay agad niyang kinagat ang kanyang ibabang labi. Natawa ako sa kanyang ginawa kaya muli ko siyang siniil ng halik habang inihihiga sa kama. Hindi na siya nagreklamo pa. Instead, she wrapped her arms around my neck and started responding to my kisses. Oh, good Lord, hindi ko alam kung epekto ito ng ilang baso ng alak na ininom ko kanina, but I feel like I'm getting drunk on Cristela's lips. Kulang na lang ay mawala ako sa sarili nang iangat niya ang kanyang kamay, at pinaglandas ito sa aking katawan. I took her hand and brought it to my lips. Masuyo ko yun hinalikan bago hinubad ang suot niyang damit. A few minutes later, we were both naked. Wala akong pakialam sa paligid namin, ang importante, mapadama ko kay Cristela ang pangungulila ko sa kanya. Nagising ako kinabukasan na nag-iisa na lang sa kama. Sinubukan ko pang hanapin si Cristela pero tanging ang sulat sa salamin ng kwarto ang naabutan ko. Thanks for last night, I had fun, nakasulat yun gamit ang pulang lipstick. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko sa nabasa. Is that all it is for her? Naligo ako at nagdamit ng wala sa sarili. I didn't even get her number or her fucking address, paano ko siya hahanapin ngayon? Naririnig mo ba ako? Hey, Darius, what? Iritado kong tinapunan ng tingin si Martha. Nasa harap kami at nag-aagahan, nakatingin siya sa akin habang magkasalubong ang mga kilay. Bakit nakatulala ka dyan? I said, kumusta sa party? Okay lang, that's it. Hindi ka umuwi kagabi at ngayon naman, parang wala ka sa sarili, akala ko naman, kung ano na ang nangyari sa party. What else do you want to hear? Kung ganyan ka kainteresado sa nangyari sa party, dapat sumama ka na lang. Nahagip pa ng paningin ko si Pebi sa tabi ni Gwen habang pinapakain ito ni Manang Remy. Nicolo, get back here. I'm not done talking to you. Nicolo, malakas na sumigaw si Gwen pero hindi ko ito binigyan ng pansin. Bago tuluyang nakalabas ng bahay, narinig ko ang malakas na paghampas at ang pasiga na pag-iyak ni Pebi na parang nasasaktan. When I got into my car, I received a call from an unknown number. Nang sagutin ko ito ay nagulat ako sa narinig na boses. Are you free this lunch, Nicolo? Pablo Ruiz. Yes, it's me, bastard. I would like to invite you for lunch, you know, to talk about your proposal. I want to do business with you, Nicolo. Really? That's good to hear. Yeah, I'm free this lunchtime. Okay, hihintayin ka namin ni Cristela. Cristela. Yes, she'll prepare the food for us. She's a good cook. Kaya lang, she's asleep right now. Napuyat yata kagabi.
Kumuyam ang mga kamao ko nang sundan nito ng mahinang tawa ang sinabi. Nagsasama na sila sa iisang bahay, isang malaking 3-story modern house ang bumungad sa akin nang makarating ako sa address na binigay sa akin ni Pablo Ruiz. Napansin kong may CCTV sa tuktok ng malaking itim na gate, ilang sandali pa, automatic na bumukas ang gate para sa akin. I drove along the driveway, pinapagitnaan ito ng mga puno ng jacaranda. Pagdating sa dulo, isang maid ang sumalubong sa akin. Kanina pa po kayo hinihintay ni Sir, medyo bata pa ito at maganda, sa tingin ko ay kaedad lang ni Cristela. Nang makapasok sa malawak na living area, bumungad sa akin ang malaking portrait na malapit sa hagdan. Larawan yon ni Pablo at Cristela. Pakiramdam ko ay umakyat ang dugo sa ulo ko nang makitang nakaupo si Pablo habang nakatayo sa tabi niya si Cristela. I want to break that old man's hand for touching my wife. Hindi naman ako mahilig sa violence, but ever since I found out about them, kung ano-ano na lang ang pumapasok sa isip ko. Nicolo, napalingon ako at nakita si Theo, kalalabas lang mula sa isang nakabukas na pinto. Welcome to my humble home. We shook hands and he led me to the dining room. Agad na bumungad sa akin ang masarap na amoy ng mga bagong lutong pagkain. Agad na hinanap ng mga mata ko si Cristela pero wala ito sa paligid. Cristela sa cook all of these, where is she? Oh, I forgot to mention, umalis, nag-shopping, sabi ko nga'y hintayin ka muna pero ngayon daw ang labas ng paborito niyang brand ng mga damit at ayaw maubusan. Naupo na kami sa harap ng hapag, kumain muna kami at napatunayan kong si Cristela nga ang nagluto nito. I missed this, I missed her. Matapos kumain ay saka namin pinag-usapan ang business, buong oras ay tangulang ng tangu ang ginawa niya habang nakangiti, na para bang tiwalang-tiwala na ito sa akin. We can finalize everything after I return from my trip. I'll be gone for 2 weeks for business matters. Can you wait for me? Of course, but I'm just curious, don't you have anything to ask? Napansin kong wala ka man lang tanong ni isa. That's because I trust you, Nicolo. Hindi naman siguro kayo tatagal sa industriyang ito kung hindi maayos ang negosyo at pamamalakad nyo. Still, hindi pa tayo nakakapag-transact ni minsan, yet you're taking a big risk. Kagaya nga ng sinabi ko, may tiwala ako sa iyo, and I also trust Cristela. Cristela, siya ang nag-recommend sa inyo sa akin, you know, she's my lucky charm. Mula nang dumating siya sa buhay ko, hindi lang dumb-oble kundi trumapal pa ang lago ng negosyo ko sa labas ng bansa. Hindi ko alam kung matutuwa o may inis sa narinig. She's doing this because of Cristela, at si Cristela, siya ang may gusto nito. Does it mean she planned this? Pagdating sa office ay gulong-gulo pa rin ako sa mga nalaman. Anong laro ba ang nilalaro ni Cristela? Alam na ba ni Pablo na mag-asawa kami noon? She'll be in big trouble if he finds out. Sir, nakabalik na po pala kayo, sabi ng sekretarya ko nang makalapit ako sa pinto ng aking office. Tinanguan ko lang ito at akmang bubuksan ang pintuan nang muli siyang magsalita. Ay, sir, may naghihintay po sa inyo sa loob. Sino? Hindi pa siya nakakasagot, nabuksan ko na ang pinto sa office. Natigilan ako nang makita kung sino ang nakaupo sa dulo ng aking mesa. Cristela. She's wearing a see-through lace purple dress, simpleng makeup at nakatali sa taas ang buhok. What are you doing here? Bigla ka na lang umalis kanina. I'm here to apply. Apply? So, is this part of her plan, na magtrabaho sa akin? Apply for what? My wife, that position is already taken, and besides, I don't want to be your wife again, Mr. Villarica. Para akong sinaksak ng punyal sa dibdib dahil sa sinabi niya, pero hindi ko yun pinahalata at idinaan na lang sa tawa. Then what are you applying for? I want to apply as your maid. What, Cristela? Oh, wait, hindi ba't may anak kayo ni Martha? I-hire mo na lang akong yaya. Cristela, what do you mean? Ano bang, hire me as your baby's yaya? Pero bakit gusto mong maging katulong o yaya? Cristela, ano bang, why would she apply as a maid? Ayaw mo? Okay, aalis na lang ako. Bumaba siya ng mesa at nilagpasan ako. Bigla akong nataranta ng maisip na uuwi na naman siya sa Pablo na iyon. I grabbed her hand and pulled her back to me.
Mayiyaya na si Pebby. Magsasalita pa sana ako, pero natigilan kami nang biglang tumunog ang cellphone ko. Papatayin ko dapat ito pero nakita ko ang pangalan sa screen kaya nagdesisyon akong sagutin na lang. Hello, Manang Remy, kumunat ang noo ko sa mga narinig sa kabilang linya. I looked at Tessa and saw her smiling at me. Okay, Manang, ako na ang bahala. Si Manang Remy, nagpaalam na aalis dahil nagkasakit ang anak nito sa probinsya, and now I have to look for a new helper for Pebby. Are you sure about this, Cristela? Kung ano man ang pinaplano mo, stop this, please. I don't want you to get hurt. Too late, I know I hurt her. Malaki ang pagkakasala ko sa kanya na kahit lumuhad ako araw-araw at humingi ng tawad, hindi mababawasan. Natigilan ako sa pag-iisip ng ipagdikit niya ang mga katawan namin. I instantly felt her soft body. Naamoy ko rin ang matamis niyang pabango. Ayaw mo ba akong makasama? Don't